Hello Kathden fans! Ito na nga ha, ang Kathden po ay na-feature sa Dream Escape mga kasambreros. Ang Dreamscape mga kasambreros ay yung producer, di ba, ng bagong serye ni naman katip na Sir James Reid nga. Na isang parang, if I'm not mistaken, branch din po or department ng or parang connected siya sa ABS-CBN mga kasambreros kasi mostly na mga teleserye ng ABS-CBN din po ay produced by Dreamscape mga kasambreros. So nagulat ako dito kasi kagabi ay naisama pa dito no si Sir Alden mga kasambreros. According nga sa kanilang caption or sa kanilang article dito ay Catherine's gift for on-screen chemistry. Parang yung chemistry ni Ma'am Catherine ay kaya niyang i-match kahit na sino mga kasambreros no. Kay Daniel Padilla dati, tapos yun nga sa Hello Love Goodbye, Hello Love Again. Tapos with Alden Richards, no, Hello Love Again with Alden Richards. Catherine has proven she can generate authentic chemistry with anyone. Tapos this was produced of course no by Metro Style mga kasambreros. Sabi dito sa mismong article, Catherine's gift for on-screen chemistry. Catherine has long been known for her undeniable ability to create magic with her co-stars, from her long-running love team with Daniel Padilla to the record-breaking success of Hello Love Goodbye and its sequel Hello Love Again with Alden Richards. Catherine has proven she can create or generate authentic chemistry with anyone. So ngayon nga ay kay James Reid mga kasambreros no. So nakakatuwa lang na dito ay na-feature pa rin si Sir Alden at ang Hello Love Again mga kasambreros. So yun po. And then ito, next item natin, nagsimula na nag-drop pa ng mga ng mga teaser photos mga kasambreros kahapon or kagabi mga kasambreros ang Someone Someday. Si Chad at saka si Chad Vidanes ang director at saka si Yves Hamero. Hindi ko lang siya, pero yun siya mga kasambreros no. Nagsimula na sila ng taping, tapos yung mga cast ayan doon na rin mga kasambreros. So dito, tamang update lang din tayo dito mga kasambreros. Parang si Ma'am Catherine dito ay parang nagtatrabaho siya sa hindi ko alam kung sa isang bar ba ito or parang refreshment area or refreshment place mga kasambreros. Pero Jade and Jude. So nakalagay dito kasi mga kasambreros. Pero hindi ko alam no. Parang lang siya, related pa rin sa Hello Love Goodbye no kung ganyan kasi may bar din 'di ba sa Hello Love Goodbye mga kasambreros. Tapos yon, may mga ibang pictures pa sila dito. So parang sa nga sila no? Parang sa isang music bar or parang ganun mga kasambreros no? Music bar mga kasambreros. So ito po ay ang kanilang unang araw ng taping kahapon. Tapos si Sir Alden naman ay dito ay yun nga kahapon sa kanyang Bangko Sentral ng Pilipinas at saka parang Financial Education Congress mga kasambreros na inorganize ng Bangko Sentral ng Pilipinas ay kasama niya dito si Bel Daza. So na-feature din siya sa Sparkle Jamie Artist Center of course no. Sabi dito ay Alden Richards proves that growth happens both on and off screen. Speaking at the 2025 FinEd Congress organized by Bangko Sentral ng Pilipinas, he shared his real-life money habits, key financial lessons, and the personal challenges that strengthen his financial mindset. So, si Sir Alden dito ay nagsalita. Of course, mamaya papakinggan natin ito mga kasambreros, no? Bago ang Word of God. So, dito may mga moments dito na tinatanong sila. Tapos sabi ni Sir Alden dito ay yung parang flex culture ba? Yung flex ko to sa aking social media, sa aking Facebook. So pag nakita ng mga tao ay doon nila binabase yung kanilang worth ba? So para daw maiwasan yung ganoon ay kasi materialism din yun no? So para maiwasan daw yun ay you have to know yourself or you have to know your value. You have to know your worth mga kasambreros. So idagdag ko lang no, sana ay hanapin ang worth natin sa Panginoon. So ganun mga kasambreros. Pero sa akin na lang yun, dinagdag ko lang mga kasambreros. Tapos sabi dito ay kailangan ba nating bumili ng damit dahil uso? Sometimes yung mga nilook up natin, yung mga artista, yung mga vlogger, so ginagaya natin. So kailangan isipin mo kung want ba yun or need. Tapos
papagamitin ang pera sa mas mahalaga na mga bagay, mga kasembreros. Tapos, you have to know your purpose. Sabi niya ganun dito. Purpose na kung saan ako makakagawa ng kakaiba, no? Where I can make a difference. Sabi niya ganun. So, yun, having a purpose, hindi naman kailangang dito magastos or something like that, mga kasembreros. And nag-share din siya, parang tinanong dito kung ano yung techniques na nagpapakita ng lifestyle inflation, paano iwasan, and so on, mga kasembreros. So, si Ma'am Isabel Daza, na anak ni Ma'am Gloria Diaz, mga kasembreros, ang nagsalita una dito, mga kasembreros, no? Tapos ay mahaba pa ito, mga kasembreros. Mamaya ay papakinggan na lang natin ito para mas lalo po natin ma-appreciate, mga kasembreros, na kung saan ay grabe na, alam niya, hindi basta-basta ito kasi di ba yung ibang artista na hindi naman in-invite sa mga ganitong event, no? Kasi kailangan nakita sa lifestyle mo yung finances mo ba na ganun ka-organized o pa nakikita dapat sa iyo, mga kasembreros. So hindi ka na invite dito kung hindi nakikita sa iyo, mga kasembreros, no? And then ito, so isisingit ko lang ito, mga kasembreros, no? Yung inisip ko kasi dito malaking ambag ng Hello Love Again Hello Love Again. Pero yung kita daw ng ABS-CBN sa content production at distribution tumalon ng 14%, 14%. Umabot na sa 9.13 billion sa January to September 2025. So inisip ko kasi 2024. So hindi na pala abot dito yung Hello Love Goodbye. Hello Love Again, mga kasembreros, kasi nga ang laking ang laki ng income ng Hello Love Again, mga kasembreros. And ito kasi ay content production. So ibig sabihin, pag-produce nila via iba't ibang social media platforms din, mga kasembreros, no? Which is yun na yung parang ngayon tumatakbo, mga kasembreros, sa industriya. And then ito, yung isang Kathleen admin, no? Nag-post siya ng picture ng Kathleen, mga kasembreros, sa labas. Tapos parang may lumilipad na ilaw. Pero ito po ay AI generated lamang, mga kasembreros, no? Sikat na sikat ngayon. Parang yung ilaw, parang lamp na lumilipad sa hangin, mga kasembreros. Sikat na sikat to eh. Ang daming may ganito na nagpo-post at gumagawa sa TikTok, mga kasembreros. So video naman yun sa kanila na nagpapalipad sila ng mga gantong lampara. Parang ilaw siya na lumilipad, mga kasembreros. So yon. And then dito ko nalaman, no, yung Catherine Blue Hearts, hindi ko alam kung Kathleen din sila or kung boto rin sa Sir Alden. Kasi parang nag-post sila kagabi during interview nila ni Sir Alden at saka ni Ma'am Catherine, mga kasembreros. Sabi nila, parang ni-quote nila yung sinabi sa Mega ni Alden, mga kasembreros, ni Catherine. When asked about their undeniable chemistry, Catherine reflects, friendship is a strong foundation and comfort. There's a real sense of safety when I'm with him, Alden. Alden agrees, telling Mega, Kath is special. Everyone sees it and I do too, offering a rare insight into his admiration. Tapos yung mga pictures nga ni Ma'am Catherine at Mr. Alden sa Mega Style noon, no, during the promo of Hello Love Again, mga kasembreros. So which is kumbaga parang na-insight ko dito ng ang Catherine Blue Hearts na admin ni Ma'am Catherine for quite a long time na rin ay makaboto rin siya kay Alden, mga kasembreros, no? But correct me if I'm wrong sa aking iniisip, mga kasembreros. So yun po. Yan actually sa ating Kathleen items, no? Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Pero pakinggan muna natin itong sinabi ni Sir Alden dito sa FinEd or Financial Education 2025 or Congress 2025. And then after that ay pakinggan din natin of course, ang salita ng Panginoon na mahalaga sa lahat, mga kasembreros. Ngayon po ay November 18, 2025. Tuesday na po, no? Isang maligayang Tuesday po sa bawat isa. What are the techniques
aside from the mindset, what are the techniques that allow you to stop yourself from showing lifestyle inflation? Would you have certain specific tips, or what do you do to discipline yourself? Ganon. To really answer that questions as well, there are three things for me. Number one is privacy. Not everything has to be on social media. Hindi po totoo na if it's not on social media, it did not happen. And secondly is contentment. I mean, okay lang to splurge. I mean, you deserve that, especially those who really work hard for their hard-earned money. You deserve it. I mean, experience is the best teacher. Cliche man siya, pero it's very evident naman. And of course, knowing your identity. Kasi I think we don't have to really be swayed of what's on trend and kung anong uso, sinuot ni ganyan, pinuntahan ni ganito. Because that creates parang a sense of FOMO, like what Belle said. And I think one of the things and the key principles also to consider to protect your investment is where you invest your time, because time is money, and think long term. Because parang right now kasi with the culture that we have right now, everything is temporary, everything's fleeting. So it doesn't really necessary, and it doesn't mean na kung hindi kayo nakasunod sa kung ano yung on trend ngayon, doesn't mean that it's the end of the world already. I mean, focus on yourself, focus on what you want to happen in your life, and everything will follow. Like what I've said a while ago, always have purpose, because everything will follow, like success, money, and it always boils to a good intention. I mean, the people, when in our lifetime, hindi naman maaalala yung dami ng pera natin, yung dami ng pelikula yung nagawa natin, the success of the things that we've been doing, but the people will remember on how you have been able to touch their lives and make a change in the society with the things that you do. Definitely, kasi parang I think we live in a world right now where flex culture is very dominant. Parang whatever we post on social media for public consumption creates an impression. But I think one thing to get out of that, or one move to get out of that, is to really know yourself first. Know your value, know your worth. Because you don't need, of course, it really depends pa rin upon the person. If I mean, you're so succumbed to the stigma of I need to buy these clothes because ito yung uso, I need to buy everything that this person that I look up to has just so I could be at par with his or her image. I think it's not necessary. I think it's a want rather than a need, because you can utilize your money to other meaningful stuff and things. And I think finding purpose in every day gives value to your hence connecting to your spendings. Purpose, hanapin niyo po, saan ba ako, where can I make a difference? Saan ba ako makakatulong? And I think that's what really matters right now. It doesn't have to be, whether big or small. I think having a purpose in life doesn't require volume. It's the intention. And I think that's what matters, I mean, at the end of the day. I think what's amazing about this conversation is everyone in the audience, I think with no exception, would give the two of you the excuse. Sige na, bilhin mo na yan. Because you are in this industry and you're supposed to look a certain way, and you're always with people who look a certain way, just like you said earlier. But when it happens, so we're talking about our mindset here, and we're talking about the fact that it's all natural for all of us to, want to buy what the other person has. But when it happens to you, what are the techniques? Aside from the mindset, what are the techniques that allow you to stop yourself from showing lifestyle inflation? Would you have certain specific tips? So what do you do to discipline yourself? Ganun. Oh, you go, Belle, now. Ako? Well, first of all, I think all of us here in the audience today, we need to work on ourselves, and we need to know what makes us happy and fulfilled. Because if you don't know what makes you happy and fulfilled, then you won't know what to spend on, right? So, I'll give you an example. Maybe in 2020, when I was 23, I bought
kind of maybe more expensive watches or shoes and things like that. And I thought that that was what was making me happy and fulfilled. But now that I'm older, and now that I have kids, and I have more responsibilities, I realized actually what makes me really happy and fulfilled is if I'm able to sleep 8 hours, I get a good workout in, I take 10,000 steps, and I have a nice meal with my family. That for me took 10 years for me to understand that this is what makes me happy. I don't want to demonize shopping because I still do shop, right? But I try to temper it down. So what does that mean? In this age of social media, we're constantly being shown how to flex your wealth, which is true, right? And I wanted to go against that culture. Para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito mga kasembreros. Ang title po natin, Sa Awa. Isaiah 16 verse 5, In mercy, ito yon, the throne will be established and one will sit on it in truth, in the tabernacle of David, judging and seeking justice and hastening righteousness. So ito po mga kasembreros ay tumutukoy dahil sa awa na trono ay mas establish, magkakaroon mga kasembreros, referring to most likely kay Jesus Christ mga kasembreros. Sabi dito, and one, nakakaps lock siya, na uupo doon sa trono na ito mga kasembreros ng awa, ay founded sa katotohanan, truth, tabernacle of David. So si David talaga ay isa sa pinakamalagang figures din sa Biblia mga kasembreros, na kung saan si Lord, si God the Father, si the Great Yah, ay nag-establish ng covenant between the Israelites and God mga kasembreros, judging and seeking justice and hastening righteousness. Alam niyo po sa atin, sa level ng tao, talagang kailangan i-possess talaga natin itong awa mga kasembreros. Minsan, kunwari, di ba yung anak natin nagkasala, tapos humingi ng tawad, tapos nagmakaawa na. So tayo, kung sino man yung hinihingaan niya ng awa, or kahit sino man, kahit kaibigan, asawa, magulang, anak, kapatid. So kung sino man dyan mga kasembreros na humingi ng awa, kailangan ko pa i-grant natin yun mga kasembreros, kasi tayo kapag hindi tayo nagkaroon ng awa sa ating kapwa, hindi rin tayo makakatanggap ng awa mula sa Diyos. So kapag tayo maawain, ang Diyos din po natin ay maawain sa atin. So ganun po ang prinsipyo ng Panginoon ng katotohanan ng Biblia mga kasembreros, kapag ano ang binigay natin ay siya rin natin makakamtan, at ganun din po ang gagawin sa atin kapag tayo nagpatawad, papatawarin din tayo ng Panginoon. Kapag hindi tayo nagpatawad, hindi rin tayo papatawarin ng Panginoon. Kapag tayo nagmahal, mamahalin tayo ng Panginoon mga kasembreros. Sometimes kapag ginagawa natin ito sa tao, hindi sila nag-give back sa atin, di ba? Pag tayo nagmahal, hindi dapat tayo nag-expect ng kapalit. Okay? Kasi yun ang nangyayari kapag ang tao, kunwari, bigay ka ng bigay, tapos mag-expect ka na bibigyan ka ng tao binibigyan mo. So kapag na-fail na bigyan ka, hindi ka niya nabigyan, ay magtatampo ka, magagalit ka, maiinis ka, or magtatanim ka ng sama ng loob sa kanya. Pero kapag tayo po ay nag-expect sa Panginoon at hindi sa tao, ay hindi tayo mag-fail mga kasembreros. At times, may mga moments siguro na hindi pa nagagrant ang Panginoon, yung awa for example, yung dreams natin for example, yung pagmamahal ng dinidesire natin, pero totoo pa rin ang Panginoon yan mga kasus, because our God is a faithful God. Okay? Lahat ng pangako, lahat ng kanyang sinabi mga kasus, totoo pa rin niya in His perfect time. May times din na hindi, kasi baka pag nakamtan mo yan, ay ikakasama mo, it's for your own protection din na hindi ibigay ng Panginoon. Sometimes wait ang sagot ng Panginoon. Basta may tatlong sagot ng Panginoon mga kasus, wait, yes, and no. So ganun siya mga kasus. It's not to frustrate us, it's not to make us disappointed, but to protect us and para sa ating benefits din mga kasembreros. So ganun siya. So sa awa mga kasus, ang verse na ito ay isang napakagandang depiction ng divine leadership. Okay, divine leadership mga kasembreros sa atin sa panahon yan, talagang kailangan natin ng mga taong may takot sa Panginoon ba, may divine fear mga kasembreros. Kasi nga anong nangyari sa ating bansa, nagrally yung INC at sobrang dami ng tao mga kasembreros, talagang grabe yung ating naglabas na rin ng ng pasabog si Zaldico, Talagang grabe ang nangyari sa ating gobyerno ngayon, ang kaliwat kanan ng pasabog, kaliwat kanan ng mga rally.
Hindi ko na alam kung bakit hindi pa tinatablan mga kasembreros yung mga magnanakaw. Tako po wala pa nakukulong, no? Talagang grabe ang kaya let's continue praying sa ating bansa because we believe na merong reckoning at saka may revival na mangyari sa ating bansa mga kasembreros. Alam ko marami ang napakaganda at mabuting mangyari sa bansa mga kasembreros after na ma-cleanse tayo sa mga corrupt na mga officials. It speaks of a throne being established in loving kindness, suggesting that justice and rule will be carried out with compassion and care. The image of a judge sitting on this throne in faithfulness conveys the idea of fairness, patas, no? Integrity and trustworthiness in the administration of justice. So, parati nating tatandaan na ang pinaka modelo ng hustisya dapat mga kasembreros na mga batas, no? Ay ang Biblia, kaya ang trono ng Diyos mga kasembreros sa langit. Kasi ang Diyos na ang trono ng Diyos, ang kanyang government ay full of justice, author of fairness, author of mercy, author of welfare mga kasembreros at charity sa mga tao, hindi depression at saka oppression mga kasembreros. Yung inaapi ba, no? Hindi yun kumapagalit na galit ang Panginoon mga kasembreros sa mga nang aapi. So alam kong mangyayari yan sa ating bansa, no? Malinis tayo sa mga taong mang-aapi sa ating mga mamamayan na maraming namatay mga kasembreros. It suggests that the ruler will act with honor and stick to their commitments, ensuring that judgments are made with honesty and reliability. We can reflect on the qualities of good leadership, kindness, faithfulness, and integrity as we ponder on this verse. It invites us to consider the importance of love and compassion in guiding and governing others, as well as the significance of trustworthiness and fairness in making decisions. So, tama mga kasembreros. So, ang love talaga, ito yung isa sa din dito, no, pinaka-foundations ng ng gobyerno. Dapat yung love ba, yung totoong pag-ibig, yung sincere and genuine love mga kasembreros sa mga tao. Kasi, kapag ang isang public official, no, kapag ang namumuno mga kasus, kasi ito, ang verse natin na it speaks about the divine leadership, no, pamumuno. Kapag yung welfare lang ng kanilang self-interest, yung kanilang selfish ambitions, yung sarili nila, pansarili nilang bulsa, pansarili nilang kapakanan, ang kanilang iniisip at hindi ang pag-ibig sa kapwa-tao, sa mga tao, no? Kasi ang tao naman ang nagpapasahod, no, sa mga public officials. Kapag yun na yung mangiral sa mga public officials, mga kasos, yung kanilang selfish ambitions, ay doon na po nagkakaroon ng problema mga kasembreros. So nagkakaroon na ng conflict kung kaya kaliwat kanan ng rally. May nakita nga ako doon na comment which is very true. Yung ang 16,000 barricades ang binili ng government mga kasembreros para sa rally. 16,000 barricades. Sabi doon, tapos nung bumagyo daw, hinayaan na mamatay ang mga tao, mga kasembreros na hindi man parang hindi pinaghandaan ba, no? Na alam naman dapat na sabi ng Pag-asa, o ngayong araw tatama ang bagyo, ngayong petsa, tapos wala naman ang deploy ng mga yung mga uniform personnel na para kahit na may mamamatay man mga kasembreros, nakapag-evacuate na lang sila sa ng maaga or may mag-a-assist kasi kailangan talaga ng uniform personnel mga kasembreros, lalo na yung mga Coast Guard. Naalala ko dati nung time ni Duterte pa yata yun. May mga baha din dati pero nakita ko rin maraming mga bayanihan mga tao, no? Talagang si Gerald Anderson. Kasi may mga magaling sa swimming, dapat so di ba pag baha talaga magaling dapat sa swimming yung mga nagre-rescue sa mga Coast Guard, mga lifeguard, yung mga kasi may mga reserve yan Tapos naalala ko rin nung dumating yung mga Amerikano nag-training, no? Grabe ang pabida ng mga ating mga military officials, no, at saka mga private dito, yung mga basta magaling sa mga eroplano, mga jet planes na magaling mag-drive, mga rangers ganun. So grabeng pabida, pero ngayon na bagyo na ay hindi na pala nagagamit mga kasembreros, no. So nung time lang pala na bumisita ang Amerikano at saka ng mga dito na mga training, practice. Pero nung time na bagyo ay hindi na siya nagagamit. So dapat ipakita yung abilidad natin, no? Hindi naman ibig sabihin na magpakamatay ka dun sa bagyo, at least may mag-rescue ba dun sa mga na-trap ng baha, ganun ba, no? So dapat ginamit yung mga basta kulang talaga siguro sa deployment at saka command mga kasembreros na dito kayo banda, dito kayo pwesto. So ganun mga kasembreros, no?
nai-relate natin ito because we're talking about throne, we're talking about leadership. This verse no sa Isaiah 16 verse 5 ay about siya sa pamumuno, about siya sa leadership mga kasembres. And yung Isaiah 16 verse 5 paints a vivid picture of a throne being established in steadfast love. Okay, so nawala na yung pag-ibig sa tao ng mga public servants, kundi pag-ibig na sa salapi, no? Pag-ibig na sa mga pera ng bayan, mga kasembres, sa pera ng tao. Here, the imagery of a throne signifies not just authority but also the divine governance rooted in love and mercy. So, kahit na anong gawin natin, iikot doon mga kasembres, yung love and mercy, no, sa awa mga kasembres, kasi nga ito yung ating title, no, sa awa. So iikot siya doon. So kung hindi doon nakabase at linya, hindi doon nakatuon, nakafocus ang welfare ng mga namumuno sa gobyerno, ay hindi na po siya tama. That is why yung pinaka modelo dapat ng isang pamumuno, ng isang leadership mga kasembreros, ay ang leadership ng Panginoon. And sometimes yung David leadership, no? Kasi ang David leadership na naging hari siya ng Israel ay he was a man after God's own heart. May takot sa Panginoon, so may takot din gumawa ng masama sa mga tao, mga kasembreros. Although may mga times na failure din si David, pero hindi siya doon nalugmok mga kasembreros sa failure na yon, no, sa pagkasala mga kasembreros. So sa final thought natin, dahil ang Diyos natin ay maawain, ang ating panalangin natin ng ating mga officials, no, ay maging maawain, and tayo mismo sa ating tahanan bilang mga magulang, bilang anak, magulang, asawa, kapatid, mga kasembreros, kahit na sino mga family members, dapat ay nananatili at saka sentro talaga ang pag-ibig, ang awa, at saka ang Panginoon. Because where there is love, there is yung verse na God is love, mga kasembreros, dapat manatili at maging sentro ng bawat tahanan. Alright, salamat sa ating Word of God, ha? Nawapay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, awa, no, mga kasembreros, sa ating buhay at sa ating mga tahanan at sa ating gobyerno, lalong-lalo na. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasembreros, and paalam po. I love you.